Mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga galaw sa market na may real impact sa ating portfolios. At yan po ay ang pag-uusapan natin dito ay si XRP at kung bakit kahit may short-term weakness, posibleng tumaas po siya ng hanggang 550% sa susunod na buwan. Ayon po sa analyst na si Egrag, ang macro structure ng XRP ay nananatiling bullish. At kahit ilang time frames ang nagpapakita ng bearish pressure, ang pinakamalagang monthly chart signal ay solid. Ang kanyang analysis ay nagsasabing ang price ay pwede pong umabot sa $9 hanggang $13 sa long-term horizon. Kaya huwag pong magpanik dahil sa technical na pananaw, sa XRP ay hindi pa bumabagsak sa long-term trend. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinasabi ng short-term charts. Si Egrag ay nag-review ng 7 key time frames para kay XRP. Anim sa kanila ay 4 hour, 1 day, 3 day, 5 day, 1 week at saka 2 weeks chart. At ayan, anim po sa kanila ay ang anim po na ito na chart time frame ay nagpapakita ng bearish pressure na siyang nagpapaliwanag kung bakit may short-term fear sa market. Sa kasalukuyan, ang si XRP ay nagtitrade po sa $2.03 na 8% na may pagbaba nitong nakarang linggo at 20% na decline sa 4-week chart. Kaya ang short-term holders ay na-stress at marami pong traders ang nag-panic selling. Pero ayon po kay Egrag, ang bearish sentiment sa lower time frames ay mostly noise o ingay lamang at hindi po ito nakakaapekto sa long-term macro trend. Kaya ang short-term weakness ay hindi dapat ikatakot ng mga holders. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang monthly chart signal? Ang isang time frame na nag-o-override sa lahat ay ang monthly chart. Dito, nananatiling bullish si XRP sa ilalim ng long-term 21 EMA na tinatawag ni Egrag bilang King Signal. Sa technical analysis, mas mataas po ang time frame, mas malakas ang validity ng signal. Kahit na maraming lower time frames ang nagpapakita ng weakness, ang monthly chart ay nagpapakita na si XRP ay nasa upward channel. Ang ganitong signal ay nagpapahiwatig na ang long-term structure ay hindi nagbago at may potential pa rin para sa mataas na price targets. Kaya sa pananaw ng mga holders at long-term investors, ang monthly chart ang siyang pinakamahalagang reference point sa trading decisions. Ano naman po ang target price ng macro structure ng XRP? Ayon po kay Egrag, ang long-term CHASM model sa monthly chart ay nagtuturo ng potensyal na $9 hanggang $13 range. Kahit na disappointing ang performance simula July 2025, ang monthly structure ay nananatiling upward. Sa XRP po ay nasa long-standing upward channel at ang upper boundary ay malapit po sa $13. Para maabot po ang $9, kailangan ng 4.5 times surge mula sa current price. At sa $13 na target, kailangan naman ng 6.5 times increase. Bagamat ambitious po ito, may 55 to 65% probability ang analyst na marating ni XRP ang mga levels na ito sa susunod na 3 to 6 months. Kaya ang holders ay dapat pong magpakatino at maging patient sa ongoing underperformance. Ngayon ay paano naman po nagkakaiba ang short-term at saka long-term perspectives? Ang short-term charts ay nagpapakita po ng bearish trend. Pero sa long-term, ang monthly chart signal ay nagpapatunay na ang macro trend ay bullish pa rin. Ayon po kay Egrag, ang short-term fear ay mostly noise o ingay at hindi dapat panghinaan ng loob ang mga holders.
Ang multi-time frame analysis ay mahalaga sa crypto trading dahil nagkakaiba ang signals sa bawat time frame. Ang lower time frames ay para sa day trading at swing strategies, habang ang monthly chart ay para sa long-term trend analysis. Kaya ang lesson dito ay huwag po tayong masyadong mag-react sa short-term moves at tingnan ang bigger picture. Ang momentum ay maaari pong pumasok bigla at mabilis ang impact sa presyo. Ano naman po ang role ng ETF at saka institutional inflows? Ang isa pang factor na nagpapatibay ng bullish thesis ay ang Spot XRP ETF. Sa loob ng ilang linggo mula launch, nangabili po ang mga products ng higit $756 million na XRP. Kahit bearish po ang market. Ang institutional capital ay nagbibigay ng malakas na support sa presyo at liquidity na pwede pong mag-trigger ng rapid price appreciation. Ang timing po ng inflows ay crucial at sa susunod na 3 to 6 months, may potensyal na mag-catalyze ng surge. Para sa mga holders, ang presence po ng ETF at institutional buying ay dagdag sa confidence. Kaya kahit mahina ang lower time frames, ang macro structure at saka institutional participation ay nagpapalakas sa bullish outlook. Sa XRP po ay may real chance na mag-surge sa double-digit range. Ano naman po ang opinyon ng ibang mga analyst dito? Hindi lamang po si Egrag ang optimistic kay XRP. Nandiyan na rin si Dr. Whale na nag-project ng price na $4 sa loob ng 4 na buwan. Habang ang analyst na si 24/7 Wall Street ay nagsabi na pwede itong umabot ng $4.50 sa katapusan ng 2026. Ang mga projections ay nakabase po sa upcoming projects tulad ng RLUSD launch sa Japan ng first quarter 2026. Ang iba pang catalyst ay kasama ang regulatory clarity, ETF adoption at saka institutional interest. Kaya kahit may short-term pullback, maraming analysts ang naniniwala sa long-term upside ni XRP. Ang combination ng macro trend, institutional inflows at upcoming catalyst ay nagbibigay ng matibay na argument para sa bullish thesis. Ngayon ay paano po dapat mag-react ang mga holders at traders? Sa ganitong sitwasyon, ang pinaka-importanting strategy ay ang patience. Ang short-term losses at bearish pressure sa lower time frames ay normal sa crypto market. Ang holders ay dapat pong manatili sa kanilang positions at i-monitor ang monthly chart sa ETF flows. Ang long-term na pananaw ay nagsasabing sa XRP ay posibleng mag-surge ng hanggang 550%. Pero kailangan ng tamang timing at catalyst. Para po sa mga traders, mahalaga ang risk management at hindi po basta-basta mag-panic selling. Ang market ay nagbibigay po ng reward sa mga disiplinado at may foresight. Hindi po sa mga may impulsive na desisyon. Kaya sa halip na mag-focus po sa noise o ingay, mas mainam na planuhin po natin ang ating strategic moves habang nananatili sa bullish macro trend. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kahit may short-term weakness at bearish signals, ang macro trend ng XRP ay nananatiling bullish. Ang monthly chart, ETF inflows at institutional participation ay nagpapakita po ng strong foundation para sa double-digit targets. Sa technical perspective, sa XRP ay handa pa rin sa malalaking moves at ang probability ng surge ay mataas sa susunod na 3 to 6 months. Ang mga long-term holders ay dapat pong manatiling patient at mag-focus sa bigger picture. Ang market ay hindi po laging predictable sa short term, pero sa long term, ang fundamentals at macro structure ang nagdidikta ng tunay na price action. Kaya ang taong 2026 ay pwedeng maging transformational year para kay XRP.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.